Ulan dito sa amin ngayon mga idol, no? Mga ka-native. Yan. So, ito na yung mga manok natin ngayon. At talagang grabe yung adventure natin, no? Yung journey natin sa pag-aalaga ng manok. Kami naman, mag-hatch kami sa mga incubators namin. May mga hatchings tayo. Mga idol, pupunta naman tayo sa agri-vet natin para mag-check at kumuha ng mga stocks papunta dito sa manukan at kukuha din tayo ng mga stocks, no, mula sa ating sa mga supplier natin papunta naman sa pwesto. So, yun yung mga binago ng buhay ko mga idol, no, mga ka-native. Yan, sa mga nakaalam dito sa pagmamanok ko. By the way, no, nagsimula tayo sa mga native chicken, pagbaba and sell ng native chicken, tapos tayo nag-alaga ng mga hybrids or mga crossbreeds na mga heritage chickens, naging pure, nag-produce tayo ng mga materials sa pure na native na Rhode Island Red, no, nung nagkapera-pera na. Tapos nag-alaga ng mga show type, Rhode Island Red na show type, Jersey Giant, mga pang-show na mga Shamo Giants, yan. So, yun yung naging journey ko. And ngayon, nasa panglarong industriya na tayo ng pagmamanok. Yan. So, konting-konting pagle-level lang. Gusto kong i-share sa inyo yung binago ng manok or naitulong niya sa buhay ko, no? As walang-wala. And ngayon, sa awa ng Diyos, mas naging okay yung buhay ko kumpara dati, no? Kasi dati walang-wala talaga tayo. Yan. So, ito yung journey ko. Samahan nyo ako sa pagiging ama ko, no? Yung ginagawa ko araw-araw. Yan. And tawag nito, pagiging negosyante ko as manok. So, hindi naman ako big time na negosyante. So, may negosyo lang na para po sa mga manok natin, no? Yung negosyo ko ay para po sa mga alaga natin. Kaya ikot-ikot lang yung buhay natin, no? Pagiging ama ko ngayon, yan, full-time akong ama, yan, kapag umaga, yan, at syempre negosyante naman sa hapon, yan, at nagmamanok kapag gabi. Yan. So, yun po yung journey ko. Sabayan nyo po ako araw-araw sa ating daily vlog, no? Kasi magdi-daily vlog na tayo. Dahil ngayon po, nag-aaral na po yung anak ko. And hapon, bakante tayo. Natin itong mga bata natin. Yan. Yung isa, andun. Nagre-rest sa ating kubo. Yung isa naman, kakarating lang. Galing sa bar natin. Yan. So, punta na tayo sa isang negosyo natin. Doon sa agri-vet. Mga idol, ngayon, papunta tayong sentro. Ayan. Natin yung cameraman mga idol, ako lang po mag-isa. Yan. So, yung anak ko iniwan ko muna sa misis ko. Yan. At kahit maulan, yung mga manok natin kailangan tumuka. Yan. By the way pala mga idol, mga ka-native, ako po, hindi po ako naglalaro ng pera mga idol, no? Yan. At hindi din po tayo nag-promote ng laro na makakasama sa inyo. So, yung negosyo ko na nasa business side lang po ako mga idol. Yan, abot naman sa Rhode Island Red pala na production type. Ako'y nag-stop muna, pero may mga Rhode Island Red pa ako na pinapalaki and andun sila sa barn. Yan, baka bukas masyal tayo dun sa barn natin, no, para makita nyo po yung ating barn. Konting Rhode Island Reds lang, kasi nga sa ngayon po, no, magastos talaga yung panglarong manok ko. Bakit magastos? Hindi basta-basta yung mga materialis natin na binili. Mahal yung mga materialis natin, no? Milyon-milyon na po yung ating na-invest doon sa ganong klaseng manok. May matrabaho siya, yan. Pero good side lang doon, mabilis yung kita, no? Bakit mabilis yung kita? Araw-araw marami naglalaro. Yan yung palagi sinasabi ko. Marami naglalaro, mabilis yung yung market. Yan. Para sa akin siya yung pinaka mabilis na market sa ngayon. Yan. Dahil po araw-araw may mga naglalaro at ilang manok yung alam niyo na, no, nawawala dahil po naglalaro sila. Kaya bumibili agad yung mga player. Yan. So, yun lang po yung gusto kong sabihin, no?
in the business side lang po ako, no? Ako yung nag-breed para sa mga gusto maglaro, yan, at yung mga gusto lang maglaro, no? Yung mga gustong laruin yung manok ko, yan. At nag-breed ako para sa gusto ng mga magandang materyales. Sa ngayon po, nasa pure breeding pa lang po tayo. Hindi po ako nag-breed ng mga panglaro pa na 2-way cross, 3-way cross. Sa ngayon, pure breeding pa for materials purpose only lang po. Yan. So, by the way, nasa business side tayo and kailangan nating mag-level up, no? Kasi nga may pamilya na ako and syempre, kailangan din po nating mag-upgrade sa buhay, no? Yan po yung plano talaga natin. Kahit dito sa agrivet natin, maulan din po. Dito pala sa mga agrivet natin, nagbebenta po tayo ng bagong feeds palagi at nagbebenta din po tayo ng mga ready mix. Isa na dito ang ating Breed X. Combination po ito ng 50% Gallimax 21 and 50% Premium Crack Corn. Ito ang location ng agrivet natin. Yan, so ngayon meron pong nagmamawar po. Yan, tapos yung mga manok naman natin, goods na goods. Yan, sa loob lang po tayo tatapik muna. Yan, kasi may nagmamawar dito at yung iba naglilinis. Kaya mga idol, nagpapasalamat talaga ako sa inyo kung bakit ako nakaabot sa ganitong stage. Yan, dati talaga, alam nyo naman no, sa mga hindi pa nakapanood, pwede nyo panoorin yung mga unang video natin, 2019, yan. Nagsimula akong magmanok, December yon. Yan, tapos 2020 na ako nagtuloy-tuloy sa pag-vlog, no? Kasi nga pandemic. Yan. Sumikat tayo dahil sa inyo. Talagang nagsimula tayo sa scratch, no? Walang lupa. At dahil sa tulong ninyo, no? Umabot tayo sa ganitong level na sa pagmamanok. Yan. So, sa ngayon, dito lang po muna ako sa ganitong klaseng manok, oh. Yan. So, hindi siya pwedeng mapakita kasi nga hindi siya tawag nito, magiging yellow siya or hindi siya ma-monetize sa YouTube kapag pinakita natin yung lahat ng mga manok natin. So, dapat minimize lang yung ating pinapakita. Sa experience ko naman, sa native, pag-usapan din natin yung mga experience ko sa native chicken, yung mga chop suey breed, no? At sa puro, yan. So, kung for meat, okay ang native. Yan. Sa mga chop suey meat, like crossbreeding, yan, okay din po naman siya. Yan, may langaw. No, okay din naman, pero mas malakas yung native kumpara dun sa crossbreed, no? Depende naman sa lugar, no? Kasi kapag may mga inasal, mga pang-adobo, yan, mas okay yung crossbreeding. Yan. Native chicken naman, syempre hindi siya nawawala. Pero, kasi ngayon, mura lang po yung bilihan ng native chicken at nagmamahal yung feeds. So, yun lang nagkakatalo. Sa heritage chickens naman, kung gusto niyo ng heritage chickens, doon kayo sa Rhode Island Red. No, actually, gusto ko talagang bumalik, no, sa Rhode Island Red. Kaso wala akong space na ngayon para sa Rhode Island Red. Siguro mga 5 months from now, babalik ako, no, kasi nga yung mga ni-range ko, lalaki na rin yon at pwede na rin magiging breeder. Yan. So, Rhode Island Red, siya yung pinaka-demand, no, sa mga malalaking manok. Yan. Siya yung mas maganda talaga yung market. Yan. No? So, sa Orientals naman, masasabi ko, depende sa Orientals, depende sa type ng tao. Kasi yon depende sa uso, depende sa gusto. Pero yung Rhode Island Red, yun yung pinaka-the best na para sa experience ko. No? Doon ako talagang umasenso sa Rhode Island Red. No? Kasi yung Rhode Island Red, mabenta, mabilis dumami, maganda. Yan, nakakawala ng stress. Yun lang, yung nag-upgrade kasi ako, kaya tinigil ko muna yung Rhode Island Red. Nag-focus muna ako dito sa ganitong klaseng manok. Yan. Itong ganitong klaseng manok po, yan, siya po yung malaki kasi yung kita, no? Isang manok lang, paldo na, at demand yung market.
Yan, bakit sinasabi ko yun palagi na demand? Dahil po marami pong naglalaro, no? At mabilis yung tawag nito, yung pagganyan, no? Alam niyo na, mataichi, yung manok na ito, dahil palagi sila naglalaro. Yan, so, yun yung kinagandahan sa ganitong klaseng manok. Yan, so, sa mga gusto pong sumabaybay ng aking journey sa pag-aalaga ng manok, no, hindi pa po natatapos, nag-level up lang po tayo. At by the way, nasa business side po tayo, no. Kahit isang piso, hindi po ako naglalaro ng aking pera. Yung yung ginagawa ko lang po, yung manok ko, ang pinapalaro ko, no. Pero hindi pa kami naglalaro ngayon. Next year pa kami ako magpapalaro sa mga gustong maglaro ng aking manok. Purpose po kasi ng laro ay para po sa advertisement, no? Doon po kasi yung advertisement mismo, yan, doon mismo sa paglalaro ng manok. Yan. Kapag yung manok mo nanalo, yan, syempre, malaking advertisement yon. Yun po yung purpose kung bakit nga ba naglalaro yung aking mga manok. Pero kahit piso, hindi po ako naglalabas ng aking pera para ilaro yung pera. Yung manok ko, talagang isi-select yan na mabuti. Yan. At syempre po, ako po yung mag-schooling this bare months sa mga kay Patrick Antonio, yan, magpapa-enroll tayo, at kay Attorney Ryan Abrenica. Yan. Sila yung mga sikat na mga academy na pwede nating pasukan para po ready tayo next year para sa mga laro. So, yun po yung dapat yung abangan, no? At syempre, may mga ituturo din tayo sa inyo, yan, para po makatulong sa mga gustong mag-level up din po. Yan. No, sa mga gusto namang magstay, pwede din po kayong sumambaybay dahil nga babalik din naman tayo dun sa mga healthy chickens natin at part din po yun ng ating tawag ito hanap buhay. Yung Rhode Island Red, syempre doon ako babalik talaga. Yan. At sa show type na Rhode Island Red and Jersey Giant. Sila yung talagang hiyang ako at maraming customers. Yan, dito sa lugar namin. Depende lang po sa inyo. So, yun lang po mga idol. Abangan niyo po ako sa ating AgriVet. Yan, sa ating mga feeds na ginagawa. At syempre po, no, sa pag-aalaga natin ng manok. Yan. So, yun lang po mga idol. Maraming salamat po mga kaniti. Maraming salamat po sa panonood. Bye po.